sabi ng Norwegian government, before we can fly Joma season to the Philippines, we have to get the clearance of the U.S. government. So, Sec Bebot, please say something about your experience, not only as a former cabinet member of Tatay Digong, but was really a good friend, college days pa sila. Magkaibigan na sila, talagang napakalalim ng kanilang pinagsamahan nung mga bata-bata pa sila at sila ay mga katakam-takam ng mga polisyara, sabi nila nung araw, si Tatay Digong at saka si Sec Bebot. Please, Secretary Bebot, palakpakan natin, Sec Bebot. Itindig lang ako, ano? Thank you, Brad Raul. Sayang, dapat senador ka eh. At sa susunod na for 2028, baka 2026, matutuloy na yan. Hindi, yung sector, may napakagaling na military officer. Ilang nagpulog sa akin ng araw. Yung isang gusto ko banggitin, alam mo, si President Ramos, 1992 lang kasama kami sa presidente ko, ako senador niya. Pero yan ang nagpulong sa akin eh. Inulungan ko sa Davao niya. Inisyuan ako ng PDA. Alam niyo ba PDA? Preventive Detention Action. Hindi kailangan ng warrant of arrest basta damputin ka. Pero dahil doon, sumikat ako sa Davao. Anyway, gusto kong ikwento sa inyo kung sino si Digong. Actually, ang tawag namin sa kanya, hindi Digong noon. Ang tawag namin Rodi. At marami sa inyo, siguro hindi pa pinanganak na magkakilala kami ni Digong. We met for the first time in 1964. Sino ba pinanganak na nun? Pinanganak na kayo. Pati si Astra, sigurado pinanganak na nun. College student na si Astra noon, 1964 to 1970, magkasama kami ni President Digong sa YMCA, isang boarding house dyan sa tapat ng ng Manila City Hall. Yan. Kasama namin dyan yung naging BIR commissioner niya. Ito yung isang pinaka-closest na friend ni President Digong. Si Commissioner Cesar Billy Dulay ng Bureau of Internal Revenue. Yun ang pinaka-close niya. Ako pa second lang ako. Meron din yung roommate niya sa YMCA ay si dating Foreign Affairs Secretary si Jun Yasay. Luko-luko naman yung si Jun. Hindi niya sinabi, Amerikano pala siya. Kaya nung pagdating ng kanyang confirmation sa commissioner appointment, rejected siya kasi Amerikano pala lang din. God bless his soul. Pero kasama ni Digong yan sa... kasi ang YMCA merong third floor, second floor, third floor, first floor, at meron jungle. Doon si Digong. Kasi it's called jungle dahil ang kwarto doon, 4 to 6 persons in one room. Kaya jungle ang tawag. Doon sa first, second, third floor, dalawa lang per room. Yan, doon ako sa first floor. At alam niyo paano kami nagkilala ni Digong? Ganito yan eh. Nagkaroon ng eleksyon sa Night of Galahad ang tawag doon sa YMCA. And I ran for congressman ng 1st District. Ilocano ako. Ang kalaban ko isang mas kuripot kaysa Ilocano. Sino ba mas kuripot sa Ilocano? Ha? Bulanon! Oy! Ang kalaban ko Bulanon, si Primo Digaw. Eh siyempre Ilocano ako. Ang mga botante ko Ilocano. Pero mas maraming Bisaya. Mas maraming Bisaya, kaya sabi ko, wala akong laban. Kaya hanap ako ng campaign. Kaya interim peace agreement. So sabi namin, kami dalawa ni Secretary Bradanta, sabi namin, Sir, are you willing to sign this document?
Approve naman ng panel, approve ng military advisor. Chance po na sir to achieve peace for our country. Alam mo sagot ni President Duterte, ito hindi walang nakakalam. This is probably the first group that will know about this. Sabi niya, sabihin niyo na pipirmahan ko yung interim peace agreement basta uuwi dito si Joma Sison at siya ang pipirma. And I will sign it, sabi niya. Di natuwa kami ni Juan, Nani. Sabi ko, Nani, okay ito. Matutuwa rin ako yung yung mga NPA. Kasi alam mo, under that peace agreement, bibigyan sila ng economic assistance. And you know, ang magiging economic assistance doon, yung malaming mining claims. Si Ting Borja, meron siyang 5 mining claims. And he offered 3 of his mining claims. Ibigay niya sa CPP, NPA, NDF. Sa kanila na yan, para merong anak buhay ang mga NPA. Sinabi ko kay Ron Cos, uy, bait pala ni Ding, sabi niya. So yun ang ang naging basta uwi si Juan. Sabi ko ba, sabi ko naman, baka naman papunta dito ni Joma ma-dead call. Sabi ko naman, ma-dead call siya. Hindi, sabihin ko sa kanya, pagdating niya dito, sasalubungin ko sa airport. Siya ako yung sasalubong sa aeroplano. Sabi niya. So with that, we went to the Norwegian embassy. And informed the Norwegian embassy, who was the third-party facilitator. Sabi namin, the President is willing to sign the agreement provided Joma Sison will agree to come home and sign it. Natuwa ang Norwegian embassy. Dahil gusto nila magkakaroon ng peace agreement eh. So ang sabi nila, you give us time. We will talk to Joma Sison. So they went. Inuusapan nila. That was November when you talk to them. December, they came back to us. Sila yung nag-represent sa peace talk namin. Sabi niya, Joma agreed to go to the Philippines and sign the agreement. Oh, okay. Tuwang-tuwa kami ni Juan. Pero sabi ng Norwegian government, before we can fly Joma Sison to the Philippines, we have to get the clearance of the U.S. government because Joma Sison was categorized as a terrorist. So kailangan ng clearance ng U.S. government kasi pag ginawa namin yan na walang clearance ng U.S. government, baka tirahin nila yung aeroplano na sasakyan ni Joma. So, sige, okay, we will wait. We waited. And here comes the saddest part of the story. 2019, December, meron ng agreement. Lilipat si Joma, subject to the clearance from the U.S. government. Pupunta rito, ipirma niya na. Ang tagal dumating yung clearance. What happened? Pagdating ng March 2020, ano nangyari? Alam niyo ang nangyari? COVID! Na-COVID! Kaya, inamahan si Joma. And eventually, he died. Ganun ang nangyari sa peace process. Talagang, sabi ko, hindi talaga swerte ng Pilipinas na magkaroon ng peace agreement. Pero, yung nangyari yun is a clear evidence that the President was for peace. The President Duterte was for peace. And I'd like you to know, and since nandito kayo lahat, I hope everybody will know that the President was ready to sign an interim peace agreement. Yan ang katotohanan. Yun po ang yan ang may sasabi ko sa inyo tungkol kay President Duterte. Ang dami pang iba, daming istorya, pero may mga extra events, tawag na lang. So, maraming salamat. Good luck, everyone. Thank you, Secretary. Balikan namin.